China strikes back with 125% tariff on US. Well, I think we've got a full-blown trade war. Dalawang malaking bansa. I really magde-decide na silang di makipag-trade sa isa't isa, no? 125%, parang ano lang, pang-headline na lang yan. Parang sinasabi mo dyan, ayaw ko nang makipag-trade sa'yo. And syempre, ganun din yung kabilang party. So on Monday, we'll see kung gagawa ulit ng retaliation ang USA. Meanwhile, it seems like natatalo ang US. Unti-unti, medyo palihim silang nililinis yung gulo na ginawa nila. So makikita nyo, bigla nilang in-exempt sa kanilang latest tariff yung smartphones, computers, pati ata mga peripherals, blah blah blah, electronics. So ba't nila ginawa yon? Kasi majority of these ina-manufacture sa Asia. Okay? Pag nawalan sila ng access sa mga to, yari sila. So sa headline, it seems very very proud and arrogant, pero behind the scene, well, it seems na talo sila. Okay? And they're making some adjustment behind the scene. You have the Philippines. Syempre, gumawa na ng rate cut, no? 5.5%. So, very attractive ngayon yung mga dividend stocks na nag-yield around 6% and above. Na pababa inflation, so I think possible pang magpatuloy yung kanilang rate cut cycle throughout the year. Then you have Realtor. Sabi niya, nakita daw ulit siya ng positive growth in real estate market in 2025. Ito na kaya yung taon na gumawa ng turnaround play in terms of price action, yung mga property stock. And we've got some breaking news. You have the business elite. Diba? Naladama na nila yung di magandang peace and order sa Pilipinas kasi patuloy na may kinikidnap, diba? Sa business elite community. So dati, tahimik sila. So ngayon na sila na yung pinupuntirya, diba, na most definitely mga sindikato. Ngayon, umaalma na sila. So, this one is additional bad sentiment, syempre, sa Philippine economy. Diba, sinong foreign investor papasok dito if you have this type of news. And then, you have Bongbong Marcos. Pababa yung kanyang rating. I believe, mas mababa pa rating niya kay Pinoy. Kasi yung rating ng isang leader, ng isang pangulo, parang reflection yan ng kanyang pamumuno, especially nagre-reflect din yan sa trajectory na kanyang economic growth. So it seems madaming hindi natutuwa sa kanya. So of course, andun pa rin yung full-blown trade war between China and US. And then, binigyan niya ng 90-day pause, di ba? Kanyang iba't ibang global trading partner. Pero nandun pa rin yung 10% tariff and binibigyan niya daw ng 90 days para makipag-negotiate. Di ba? Bring their best offer to the table, yung mga ibang bansa. So makikita nyo yung arrogance ng USA in full display. Ang tanong is that madami ba yung bansa na makipag-negotiate sa kanila? So reaction ng market sa trade war, actually continuous pa rin na gumagawa ng rebound yung madaming indices. So worst performer is the US market pa rin. And pang third na lang ang Philippine stock market. Yung international and emerging, malapit ng mag-green. Nag-green na yung international. And Southeast Asia, nagre-recover pa rin. Kasi Southeast Asia parang maging heavily hit by Trump tariff kung sakali.
I still have my dividend retirement portfolio still in the green year to date, outperforming all the major indices. So China and US in the next coming months, they will not trade to one another. Especially mga napatawan ng 125% tariff, no. There's no way kaya mo ipasa yan sa consumer, no. Di na lang kayang i-absorb yan. Di rin yan kayang i-absorb ng mga companies para lumit yung kanilang margin. Gagawin nila is hanap na lang sila syempre ng ibang trading partner. Na yung ibang mga countries na may pag-negotiate sa US, ganun din gagawin naman yan eh. Kunyari, may pag-negotiate muna, no? So, tatanggapin muna nila yung kung ano man yung negotiation na magagawa nila with US. Pero, little by little, parang nakita na nila yung anong ugali yung meron yung US, no? Na hindi sila ganoon ka-reliable as a trading partner, pabago-bago sila mag-isip. Kung gagawin ng mga yan, slowly, maghanap ng iba't iba nilang trading partner hanggang sa hindi na sila masyadong reliant, di ba? Or dependent sa US. Hanggang sa eventually mapag-iwanan ang US sa global trading scene na self-inflicted. Masyado silang arrogante. Okay? So by now, I think nare-realize na ng US yung nagawa nila. So behind the scene, magawa sila ng adjustment nilang tariff, no? Ano yung mga kabilang sa napapatawan ng tariff. So slowly may mga ine-exclude silang items which is smartphones, computer and peripherals na eventually dadami pa yan. So lahat ng makapag-disadvantage sa kanila, tatanggalin nila yan ng tatanggalin slowly sa kanilang listahan. So ibig sabihin, nape-pressure ngayon yung US and siguro isip-isip nila they're making a big mistake. Pero pag gagawa yan lang headline, for sure, ang bida-bida pa rin sila, no? Ganyan naman yung ugali ng mayan, okay? Then you have the property sector. Possible na magkaroon ng positive growth in 2025. Actually, for the past 2 years, no, positive growth naman mostly ng ng mga property stock, especially yung mga blue chip property stock kasi gumagawa sila ng adjustment. One adjustment na nakikita ko is nagbi-build sila outside Metro Manila, residential and office. De syempre, yung office medyo nagdadahan-dahan muna sila. Pero may mga nakita kong headline recently, nagpipick up ulit yung office demand maski sa Metro Manila. So we'll see. Yung mall malakas pa rin. Inflation pababa na. So maybe baka mas maengganyo yung ibang consumer na bumili ng property. Interest rate pababa na rin. Goods din yan sa property sector. So if nagtuloy-tuloy to, yung growth ng property sector na yung kanilang stock price ngayon is on a very bad sentiment, no? Sobrang daming pinafactor in sa kanila na bad sentiment sa kanilang stock price. Kapag lahat ng yun hindi nagmaterialize, maybe yung next opportunity is nandyan sa property sector. We'll see. If the BSP nag-rate cut ulit, pababa yung inflation. Pansin ko rin yan. And this one is good sentiment sa equities market. The more na gumagawa ng rate cut yung BSP, the more na mas naengganyo yung mga companies na gumawa ng expansion, ganon. Mag-take ng additional leverage. And with lower inflation din, di ba, mas possible nilang mapaangat yung kanilang mga margins. Therefore, increasing their potential or future profits and cash flows. So, kung mag-continue itong ganitong trajectory this year, that's one good sentiment sa ating stock market. Then, you have the business elite. Umaaray na sa peace and order. Dapat noon pa, no? Dapat noon pa kayo nagde-demand ng peace and order. I believe gagawa sila ng Senate hearing ata dito. I'm not sure kung Senate or House of Representative yung gagawa. So mabuti na yun para medyo magising-gising yung di ba? Yung mga men in uniform. Lalo na previously, I believe last year ata, no, yung gumawa ng statement yung PNP chief, sabi niya ang droga is hindi naman lahat addict.
Yung iba ginagamit lang kasi pang overtime, no? Imagine making that statement in live television and nakita yan ng mga criminal and users, di ba? Ano sa tingin nyo isipin nila, no? So ngayon, tumatapang na yung mga criminal and kapag tumatapang, nagpo-form sila ng syndicate. Nagpo-form sila ng grupo and kapag grupo na sila kasi, di ba? Ang target na nila is the big fish. The bigger fish which is the business elite. Di ba? Then you have Bongbong Marcos. PBBM, pababa pa rin yung rating. Pag nag-continue yung gantong trajectory niya, I think mas maging mababa rating niya compared kay Pinoy dati. So crucial yung 2025 sa kanyang leadership, no? Kasi napapansin ko recently umuutang ulit sila. And kapag umuutang ulit sila pero walang nagmaterialize into GDP and election year pa, election period, pag kunyari mahina ulit yung ating GDP growth ng 2025, then kunyari pumipitik yung debt to GDP, kunyari bigla siyang nag 65% this year, I think that's another blow sa kanyang leadership and possible ma-drag down ulit yung kanyang performance. So I think the current administration needs to do more and focus on the existing issues ng Pilipinas and hayaan muna nila yung politika, di ba? Save it for pag last term na niya, ganon.